That's the reality. Meron siyang pain sa heart. Kasi hindi tayo makakapagsilbi ng buo sa Panginoon kung hindi buo yung pagmamahal pa natin sa Diyos. So, itong new season, ito yung nire-required ng Lord is true love. True love. Kasi hindi niya naman, alam niyo yun, hindi pwedeng ipakasal sa groom ang walang tunay na pagmamahal. Judel, excuse lang. Yung true love, makukuha yan, di ba kung mahal mo isang tao, kikilalanin mo siya ng todo. Kasi interesado ka sa sa personality niya. The same with God. Ito yung year na mas kikilalanin mo pa yung kung sino pa ang Diyos sa buhay mo. Naghahanap. Ito yung year na naghahanap. Pag in-emphasize ko yung sinasabi ni Ate Risa, ito yung habang wala pa si Tate, habang nag-aantay tayo, ayoko masayang yung oras. Ito yung time na naghahanap ang Diyos ng tao na yung bang ready nang mag-begin. Yung hindi titigil hanggat hindi makuha yung gusto ng Diyos sa buhay niya. Yun ang hinahanap ng Lord ngayon. Yung hindi yung bang sasaliksikin ng todo yung Panginoon at yung gusto ng Diyos. Yun ang hinahanap yun ang nire-require ng Lord ngayon. Kasi Judel, di ba? Hanggat hindi mo kilala yung Diyos at hindi mo alam yung pagkatawag mo at kung bakit ka create dito sa mundo at bakit ka nag-i-exist or bakit ganun na lang yung pagkatawag mo sa buhay na ba't ganyan yung mga pinagdaanan mo. Hanggat di mo naintindihan yan lahat. Ano yung plano ng Diyos sa buhay mo. Mahirap mabuhay lalo na kapag marami nang nagaganap sa mundo na nakasulat sa Biblia. Parang hindi mo alam kung nasan ka, para saan ka, anong purpose mo. Kaya, speaking of naghahanap pang Panginoon, fish, Psalm 14:2, the Lord looks down from heaven to the children of men to see if there's anyone who understands, who seek God. Because they have turned all their side. They have together become corrupt. There's no one good who does good, not no one. So, nakita mo yung sinabi niyo dyan, scriptural yan eh. Yung bang nakita niya, lahat ng tao ngayon halos nabubuhay ng immoral. So, we are in the days of Noah and in the days of Sodom, kung saan ang hinahanap ng Panginoon ngayon, nasaan yung mga taong matutuwid? No? Yun ang hinahanap ng Diyos ngayon kasi doon na lang magre-reveal ang Lord. Alam yung tanong ko kay Lord kanina, what do you mean, Lord, na gusto mo na may pain ka sa unit namin? What do you mean, Lord, na meron kang pain sa unit namin? Kasi ibig sabihin na may pain ka sa unit namin, mayroong pagkukulang sa obedience. Kasi may pain si Lord din. So, dito natin, hindi natin hahanapin kung sinong may kakulangan. But we were going to pray because alam ng bawat individual sa atin kung sino tayo sa Panginoon. Bawat individual sa atin. Kasi ang problema, ang gusto ng Lord is yung sinabing unit natin or corporate unit natin is mabuo in one goal, in one heart. Kailangan may isang layunin tayong lahat kasi mahaba na yung panahon na pinag-antay natin ng Panginoon. Mahaba na talaga yung pinag-antay ng Diyos. May clean na lang yung oras natin para sa preparation natin sa pagsunod sa Panginoon. May clean lang yung oras na binigay natin ngayon kung magiging iba-iba yung takbo ng puso ng bawat isa. Napakahirap magsabi ng unity. Ang requirements ng Lord sa atin is unity. That's why the Lord wants us, ang mandato ng Diyos sa atin ngayon is hanapin natin yung presensya ng Panginoon sa bawat aspeto ng buhay natin at balikan natin yung first love natin sa Diyos. You know why? These last days, anong sabi ng God? People will be more lover than themselves. People will be lawlessness.
i-idol na lang nila yung bang kahit mga Christians hindi makakawala dito eh. Doon sa lovers of themselves. So ano yun? Sa Magiging Timothy yun, self-centered. I don't know. Mas gusto nilang hanapin, kilalanin yung sarili nila kaysa kilalanin ng Panginoon. Dito tayo nag-aalala. At dito nag-aalala ang Panginoon. So para hindi tayo masama dito sa distraction na ito, ngayon pa lang, gusto ma-make sure ng Lord na buhay pa, tumitibok pa yung mga puso natin sa first love. Yung bang, for example, si Nancy, kung babalikan niya yung season niya, paano siya, hindi paano napunta sa C5. Kasi kung paano napunta sa C5, malilipat natin sa C5. Paano niya nakilala ang Panginoon doon sa C5? How she start growing? Paano siya nag-excite? Paano siya na-in-love kay Lord? Paano siya nag-extravagant sa worship sa Lord? Kasi kahit ako, dinudurog ni Lord yung heart ko sa ganun ngayon. And I was crying. Sinakita ko ngayon papataking luha kasi the Lord wants us to cry eh. Doon sa first love natin na ibalik ng Panginoon. Kasi pag malayo na yung path natin, yung journey natin, akala natin okay lang yung road na binabaybay natin. Pero kasama doon sa path ng carrying the cross day is yung tunay na pagmamana sa Panginoon. Kaya kung, for example, si Lovely, hindi siya nakatungtong literal sa C5, but her souls, yung soul niya, dinala ng Lord sa C5 through Nana Elsa. Marami silang conversation ni Nana Elsa, I know. Kasi minsan, pag Friday pa lang, sasabi na si Nanay sa akin, kausap ko yung kapatid ni Nancy. Nagpe-pray kaming dalawa. Diba, love? Or, napatanggap ko na yung kapatid ni Nancy. So, yung heart mo, love. The Lord wants it na mag-travel ngayon, how you start loving the Lord. Paano nagpakilala ng tunay yung Panginoon at paano ka nagmahal ng tunay sa Panginoon. Yung reminiscent na gano'n, yung parang, kahit hindi ko gustong umiyak, naiiyak talaga ako. Ate Jen, paano yung journey niya sa Lord? Paano ba yung isang Jen na nakaupo lang sa school, tapos ilang si days nanay, lang, no? nagkaroon ng conversation sa kay nanay, and then after ilang days ulit, dinala ng Lord sa bahay, sa C5, and then ilang days, tinuruan siya ng nanay how to pray, how to ganito, ganyan. Then nakikita na lang niya, she's falling in love with the Lord. At hindi yun, Judel, aksidente. Nakatakda yun sa destiny niya na makilala si nanay. Lahat tayo, nakatakda sa destiny natin na ako ipinanganak ako bilang anak niya. Kayo nakilala nyo si nanay. It's a destiny. And doon pa lang, doon yung mag-uugat kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Actually, hindi pa natin siya kilala. Hinahanda niya na yung mga taong gagamitin niya. Kung ma-imagine nyo yung parang salat ka sa pagkakasala bilang human sa earth. Tapos yung population dito sa earth, pag binilang mo, wala pa sa handful yung dami ng binibigyan ng atensyon ng pagmamahal ng Diyos na kagaya natin. Ilan bang Jen na meron dito sa earth? Isa lang si Ate Jen. Diba? Nag-iisang Ate Jen. Ate Jen is alone. No? Tapos sasabihin ng Lord, Jen is my jewel. Diba? Wow. Si Jen lang yung alam niyo yung para tayong mga precious stones, no? Na parang, alam niyo yung pag nagpo-collection ka, yung parang, ay, special sa akin to. Nilalagay mo sa lalagyan na maganda. Oo, kasi iba yung karakter ng collection na to. Tapos pag nakita mo yung isa, ay, ayoko rin itong ilet ko, kasi ganito. Memorable, Jodel, no? Oo, memorable to. Yung parang, pag hiningi sa'yo, ay, hindi ko to pwede ibigay kasi iba rin to. Yung ganun. Tapos Jodel, hahanapan pa ng box na maganda or lalagyan ng maganda, jewelry box, di ba?
Tapos yung apple of the eye in the verse sa Bible. Kasi talagang apple of the eye ng Lord. Alam mo yung pag may collection ka, yung pagmamahal mo nandun na parang maya-maya titignan mo, mabag man yan, masapatos man yan, ma-jewels man yan. Yung maya-maya gusto mo silipin, okay pa ba silang dyan? Diba? Kompleto pa ba? Walang langaw dyan. Ganun, how much more God loves us? Can you imagine that? Oo. Yan, Jodel, di ba, sabi nung, hindi ko alam anong verse ba yun yung importance ng, for example, kung titingnan nyo, sino nagpapakain sa mga ibon, sino nagpapakain sa mga hayop pero yun nagagawang pakainin ng Lord. How much more tayo daw na kayang-kaya niya tayo Saan yun? Sa Do Not Worry. Ayun, sa Do Not Worry verse. Sanabi mo nga yun. Ganda. Bakit? Ito. Singit lang. Sino yan? Si tatay na ba yan? Si tatay. Ayan, praise God. Hello, tatay. So, let us travel, sa journey natin. Ingay Hindi siya nakamute sigurado. Ate, may kinukulo na naman tubig Sabi si Ate Marlene. Sorry na. Okay. Pag kami walang spaghetti, Ate Marlene, ay si may niluluto. Okay. And glory to God, dahil bukod tangi si Ate Marlene. Okay? So, ito yung season na tatay, thank you kasi nandyan si tatay. Gusto ng God na gumalaw tayo sa season na punong-puno ng pagmamahal natin sa Panginoon. Amen. Kasi alam niyo ba kung bakit? Kasal na si Lord sa church. Kasal na siya sa church. Oo na ba? But isa sa requirements is, hindi magpapakasal ang groom sa taong hindi siya minamahal. Diba? Sa taong hati yung puso, kahit naman babae, diba? Magpapakasal ka ba sa taong alam mo na meron kang kahati sa puso? Okay? So, sabi ng God sa akin, tanungin mo sila ng ganito. I'm sorry sa itatanong ko, but the Lord wants this to happen. Sabi ng God, tanungin mo sila, bakit sila nananatili sa presensya ko? Oops, wag niyo akong sasagutin Sumagot kay Lord kayo sumagot. Huwag sa akin, very personal yan. No? It's very personal because the Lord wants to examine the heart. Why are you still in God's place? It's you and God alone. It's very personal. For how many years? Bakit nasa presensya pa kayo ng Panginoon? At bakit nananatili kayo dyan? Anong hinahart ng heart mo dyan? You need to examine your heart. As we go to communion, please examine your heart. Kasi, nagre-ready na si Lord ng bride. Ang dami nang sumisigaw, the bride is ready, the bride is ready. But this year, ito yung season na we cannot take lightly ano man ang gusto ng Panginoon. So we need to examine our hearts. Pati ako na-shock. Kasi, oo nga Lord, bakit ako nananatili sa'yo? Minsan tatanungin mo, Diyos, dahil ba nakikisama lang ako sa kanila? Dahil ba sa pag-ibig ko sa'yo? Dahil ba ayokong malayo sa presensya mo? Dahil baka magkasala ako? Minsan nabanggit sa akin ni Ate Jen. Dinala mo ako, ayokong umalis sa Panginoon kasi alam ko na baka mag-call ako sa sin. Ate Jen, I remember that word, yung sinabi ni Ate Jen. So this is the time. Why are you here? Sabi na, the Lord is asking you in personal. Why are you here? Why are you here? Alam niyo ba, nung narinig ko yung why are you here, naiyak talaga ako. Hindi ko alam kung bakit. Pero talaga naiyak ako sa tanong ng God.
nandito. Jodel, yung tanong na yan na ni Lord na bakit ako nandito, tanong ko yan when I was 6 years old. Actually, yun yung dahilan kung bakit ako sobrang interested sa mga bagay tungkol sa Panginoon. Kasi at sa murang edad, na-realize ko na merong nag-create sa akin at may dahilan ba't ako nabubuhay. At merong gumagabay sa akin. At that young age, yun yung dahilan kung bakit nanatili ako all throughout these years na hinahanap ko ang Diyos at kinilala ko siya. Kahit hindi ko naiintindihan yung Bible, basa lang ako ng basa. Kahit na wala ako naiintindihan, pinipilit ko siyang kilalanin hanggang sa binigyan niya ako ng grasya niya na maintindihan ko yung nakasulat. Kasi talagang yun yung starting point ng pagkilala ko sa kanya, yung tinanong ko si Lord na tinanong ko siya na bakit ako nag-exist dito. Nag-iisa lang ba akong Risa? Actually, that's the exact questions I'm asking the Lord. Yun yung inano ko nung bata pa ako. Madaming Risa, pero isa lang yung Risa. Yes, oo. Diba? Isa lang, maraming Jen, pero isa lang yung Jen. Ang dami nating kapangalan eh. Pero parang konti lang yung kapangalan ko. Ang bilis release yung NBI ko eh. Pero, sa NBI, no? Meron Jodiel, di ba? May Risa, dalawang Z. The really reason is, why are you, alam niyo nung narinig ko yung spirit ng God, why are you here? Sabi ng God sa akin. And alam niyo ba, yung tono ng God is napaka-clear. Parang hindi kami close. May distance, gano'n? Hindi, parang authority. 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 Why are you here? So, yung seryoso, no? Nabalikan ko yung nabalikan ng heart. Yung heart ko yung parang nag-travel dun sa failures, sa obedience, sa pains, sa suffering. Bumalik lahat yung heart ko ng mabilis. Because ang bilis ng God gumalaw eh. So, alam ko sa inyo ngayon, nung narinig niyo yung why are you here? Tapos imagine niyo yung king nagtatanong sa inyo. Alam ko ngayon pa lang, meron ng tumatanak sa mga puso ninyo dyan. Meron ng mga, alam niyo yun, meron kayong nararamdaman supernatural na there's something in the real. Sino nag-agree sa akin? May nangyayari in the real. Diba, Ate Jen? There's something na may nangyayari sa atmosphere. When the king is in your place, the atmosphere is changing. Yung uniqueness ng God, yung love ng God, yung tanong na yun is, bakit, parang pati suot mong damit, titignan mo, na, naku, nandiyan si Lord. Na, so why are you here? The Lord is asking us. Parang, Lord, alam niyo yung, alam niyo yung sinasabi ni nanay na, Lord, hindi ako, huwag kayong bibitaw. Kahit anong mangyari, kahit dumudugo na yung dulo ng, kahit na yung dulo na lang ng pinaka-pinpoint ng kutsilyo, yung hawak ninyo, yung tip na lang, kahit dumudugo na yung kamay ninyo, kapit pa rin kayo sa Panginoon. Amen. Sinasabi ko lang kay Nanay Edna. No? Sabi ni Nanay, huwag kayong bibitaw. Kasi pag bumitaw kayo, anong sabi ni Nanay? Sino nakaalala? Pag bumitaw daw tayo, baka hindi na tayo makabalik. So kahit dugo-duguan na yung kamay, kapit doon sa... Hindi naman kapit sa patali. Hindi. Parang gano'n kasi. Ano yun eh, kumbaga, ano lang yung parang nag-exaggerate lang si Nanay. It reminds me of your Why Are You Here? Dalawa eh. Yung Gentile woman who had a girl that's dying. Sabi ni Lord, even the crumbs of the master's table we will eat, di ba? Diba? Oh, kasi ba't nandito ka? Dapat hentili ka eh. I'm here for the Jew. Another thing, where are you naman? Si Adam, where are you? Nahanap naman ni Lord. Ba't nagtatago kayo? Di ba? Case to case. Ito lang yung examine ng God sa atin ngayon is pagmamahal pa ba kung bakit tayo nandito sa presensya ng Panginoon? O obligasyon? Yung motibo ng paglapit. Yung motibo ng paglapit sa Diyos is mahalaga. Kasi doon natin nakikita I have joy. Yung gaano natin kamahal ang Lord. Diba? So titignan ng God ngayon yung
yung puso natin, paano tayo nagre-responde dun sa tanong ng God. And I Because know lahat na obligation kapag comes. sa akin sa heart ngayon. Obligation. Kaya nga sabi ko, wag nang sagutin sa akin dahil it's very personal. No? Masasagot natin yan sa communion natin. When we Sige. start na tayo, Maybe. kompleto na tayo lahat. Anda na yung barko ni Noah. Judel, na-excite lang ako sa mga bata. Sana nandyan din sila sa tabi mo. Sama mo lang sa worship pag may ano, ha? Nandito lang sila sa Ano tabi ko. naman. Basta nakatingin sila sa monitor kahit pa paano. Alam kong Pahay naman kay Jillian, tsaka kay Yin. Yin. Pahay. Hi. Hi daw, Hello. mga si Ate Yenit. Oy, mga kabataan, ginagamit kayo ni Lord. May responsibility kayo. Hello. Great powers comes from great responsibility. Mga iha. Si Lovely, magugulat na lang yung mga anak niya. Magkakwento rin yan sa kanya. Amen. Ay, oo, lovely. Kaya huwag tayong hayaan natin kung anong meron dyan sa mga paligid Oo. natin. Ay. Alam niyo ba, na minsan, Ate, nawawala yung signal ko. Pwede ko bang i-off yung camera? Hindi ko kayo marinig. Sige. Si May ba ito? Si May? Hindi, si si Lovely. Ay, hindi ito. Akala ko si Milab. Sorry. start Sige. na tayo. Mahina ang signal ko pag naka-camera. Sige. lang. Pagbigyan natin si kasi masyado siyang malayo sa atin. Oo nga But naman. Sa bundok pa ata yan. Pero excited siyang makita tayo eh. Sumaya siya. Hello? Okay, sige. Nawawala yung signal. Ayan, Jesus Christ. Judel, wait lang. Ulitin mo kasi hindi namin na-record. Okay, sige. Bear with me muna ha, ilang minuto lang naman ito. Pero kasama ito sa repentance. Sabihin mo yung title na para kasi recording yun eh. Sira baba shandere bishikara baba tondere bisundara baba. Gira beyang tondere mishikara baba tondara baba shikara baba tondere bishikara baba. Dene misendere mishikara baba tondara baba tondara baba tondere bisundara baba. Musa mishikara na miya tondara baba shandara baba shikara baba. Shikara baba tondara baba shikara baba tondara baba. Okay na? Okay na. Okay, ganito yan. Babalikan ko. This was 2016. Noong 2016, yun yung huling run pagtakbo ni Villanueva. Nag-prophesy si Sado 2016 na magiging highest second executive in command si Bishop Dan Balais. So, nung tumakbo si Brother Ed Villanueva, dapat sila ang running mate. Si Bishop. Oo, at saka si Villanueva. Pero ang ginawa ni Villanueva, kinonsider niya yung pare na si Father Francisco Tigle, Oo. Which is- Oo, narinig yung tigle. which is a Catholic church. Galing sa Catholic church. At gusto niya na yun ang maging partner niya for vice president candidacy. So, nagkaroon ng, syempre dahil may human heart pa rin si Bishop Dan, syempre nagkaroon siya ng pagka-off, di ba? Dahil sa nangyari. So, talagang nilagay sa article na na-disappoint si Brother Bishop Dan dahil sa nangyari. But, kinontinue ni Ed Villanueva dahil sabi niya, ayaw niyang magkaroon ng kulang yung slot nila. And kinoconsider niya si Tagle with his running mate. Sabi niya ganon. And hindi naging maganda yung campaign dahil kung babalikan natin, ang nangyari is, kinuha rin ni Bishop Villanueva, ni Brother Villanueva si Manny Pacquiao that time. Pero hindi sila nanalo. Dahil, syempre, na-disappoint ang God dahil nagkaroon ng prophecy si Sado nga na magiging second executive, highest executive in the land.
dapat si Bishop Dan. Pero hindi nangyari yung prophecy dahil nagkaroon pa rin ng wall, no? Hinanap ni Satan yung paraan kung ganito yan kasi, kung bakit kailangan natin maging malakas spiritually sa Lord. Sa garden uulitin ko sa garden na yun, full of glory ng God. Adam and Eve. Eve was kasi hindi familiar si Eve sa galaw ng enemy. This time, na-deceive si Villanueva because hindi siya familiar sa boses ng God. I'm sure with that. So, nangyari yon. Hanggang sa nalagas sila. Although nakikita natin na nagkakasama sila in some other places, pero nagkaroon ng wall. Nagkaroon kasi ng alam niyo yun, kumbaga sasalita, nagkalaman. Because of the disobedience. Sabi nga, isang maliit, kaya ito kami nagbabantay nito ni Ate Risa niya, no? Kasi isang maliit na disobedience, maraming kaluluwa at tao ang madadamay when it comes nagbigay ng instruction ng God sa mga leaders. The same din dahil na with the small obedience, ang laki ng impact naman na nagagawa. O parehas siya, parehas. Kaya wag niyong maliitin yung instruction ng Lord. Kasi dyan maliligtas yung buong family. Look at Noah. Look at Abraham. Si Lot na lang, di ba, yung asawa niya naging asin. And Lot. Balikan niyo yung mga yan. So, we need to stand in the gap to heal the land. Kasama ito. Na nagkaroon ng, anong tawag nito? A gap yung body of Christ. Para itong tinik na hindi nakikita ng buong body of Christ. Pero alam niyo minsan, di ba, pag natinik ang gums mo, Ate Jen, ang buong katawan mo is aaray. Right? Ayaw na, di ba, Ate Jen? Hindi gusto yun ng katawan mo kasi para sa'yo, syempre, maliit lang na bagay yung natinik na sumuksok doon sa gilagid mo pero hindi siya maganda sa araw-araw na pamumuhay mo. It's something like that. Kasi hindi nagkaroon ng healing. Because walang naging, alam niyo yun, umalis sila doon sa gathering natin. Kaya, alam niyo ba na halos dead na yung church ng JIL. Andito mga katabi ko mga JIL, they're not growing. They're like a Catholic. Pati ugali, lahat, hindi nag-grow. They are the old self. Now I know, Jodel, kung bakit hindi talaga nanalo. Hindi talaga papabor ang heaven. Wala eh. Kasi may disobedience. Oo, kasi kung sumunod lang sana sila. Yan. Diba, JIL yun. I mean, yung instruction na dapat si Dan Balais yung running mate niya. Yes. Siyempre, yung ganung kaliit na instruction, may impact sana yun eh. Pero, kasi malinis ang record ni Bishop Dan. Malinis. At hindi tumawid sa pananalig si Villanueva sa Panginoon. Oo. Tumingin siya sa kakayanan niya. At tumingin siya sa kakayanan ng tao dahil mas pinaburan niya yung Catholic na dahil iniisip niya, ito yung nakikita kong iniisip niya, Jodel, dahil mas malaki yung percentage ng Catholic sa bansa natin. Pero alam ko isa yun. Sa social media, si Tagle. Dahil sa mga celebrities na nakadikit sa kanya, like Chris Aquino, yun ang hinabol niya. Yung mistake niya, Jodel, hindi naiiba yan sa mistake ni King David. Dahil nung nag-trust si David sa chariots and men niya, alam mo ba kung ano yung parusa ng Lord doon? Pinapili siya ng 3 parusa. Famine ba? Nakalimutan ko na eh. Basta matindi yung simple na pagtitiwala lang sa lakas ng tao. Nagresulta ng disaster sa bansang Israel. Si Delilah Spirit. Delilah. Kasi, dito sa season natin, yung season ni Sam, nung napunta siya sa boardroom, sabi doon, hindi pa kasi nakabalik si Delilah. Hindi pa nakabalik si Delilah. Inaantay nila yung Delilah Spirit. So, meron ng Jezebel, and meron pang, ano yan ate yung tandem ni Jezebel na sinabi niya? Si, Ahab.
Hindi. Yung distraction, Babae. babae. Yung isa pang babae. Nakalimutan Hindi ko si na. Ahab, hindi si Ahab. Yung isa pa na sinabi ni Nanay Elsa na magtatandem sila. Ashera? Nakalimutan ko na eh. Oo. Ah, So, Ashtaroth. Ashtaroth. oo. Si Ashtaroth kasi is ito yung mga naglabas ng mga idolatry mga spirit ng dahil si Jezebel is exposed na at alam na natin ang galawan. Bubuhayin nila yung spirit ni Delilah to overpower the spirit of Samson. Ito yung sabi ni Sama, may malinaw yan na yung spirit ng rising Samson is in-overpower ng spirit ng Delilah. Alam mo So, kung ano yung ina-overcome ni Delilah. Alam kasi ni Delilah na may covenant si Samson. Parang i-deceive niya na na putulin yung parang di ba intoxicated niya ng alak para magupit niya yung buhok. Kasi alam sabi ni niya Sam, yung strength. natanggal yung strength ni Dan Balais dito eh. Mm. Yung alam niya yung parang kalahati ng body of Christ. Mm. Kasi mamatay si G.I.A. Namatay din si JL in the spirit. Alam niyo ba yun? Mm. So, pareho sila. So, we need to ask forgiveness. This is the sin of the body of Christ. Is it Yung- the reason, Judel, kung bakit hindi lahat nakikita na ni Dan Balais? Kasi hindi niya na Kasi nakirireceive. kasi nabulag si Samson eh. Okay. You know why? Spiritually blind. We need to stand in the gap para ma-release yung kasi in the last days sinabi ni Sadu the spirit of Samson will arise. So we need to pray. Help me to stand in the gap in this sin. Hindi lang ito basta sin eh. Kundi talaga pumasok talaga yung death blow ng spirit talaga ng disunity. Yung wicked spirit. Alam niyo bakit wicked spirit? Sa time ng mga kings, pag si Ahab hindi nakinig sa prophecy, ang tawag sa kanya ng God, wicked king. So tayo dito sa earth, pag hindi tayo nakinig sa prophecy ng God, we are wicked, one of the wicked. Kahit Kristiyano pa tayo, kahit overwhelmed pa tayo dyan sa worship, kahit maglundag, at lumuluha pa tayo ng dugo sa kakapuri sa Panginoon, if we disown the prophecy of God, kasama tayo sa wicked one. So we need to honor what God intended to plan, and yung mga prophetic na mga is, hindi naman ibig sabihin, aayon tayo lahat. No? We need to really hanap, Lord, ito ba sa'yo talaga? Sasalain pa rin. And when we confirm that this is the truly word of the Lord, we need to honor that prophecy. At yun ang hindi nagawa ni Villanueva. Let us pray. And while we're standing in the gap, kung ano pa yung nakikita niyong spirit na umatake dito sa body of Christ, please do so. Hingin niyo ng tawad. Hindi naka-record. Ito nireveal ng Lord sa akin ng kung bakit tayo kailangan mag-warfare, mag-worship. Dahil sa araw-araw nga na meron tayo, Monday, Tuesday, Wednesday, sa lahat ng araw, lahat ng date, yung bisperas ng New Year, ang pinaka matinding bakbakan sa buong mundo. Ibig sabihin, si Lord talagang, kumbaga, hindi lang basta siya nakatayo sa trono na may hawak na sword. This time, ito yung time na sumasakay siya sa kabayo. Hindi ko sila makita eh. Sumasakay siya sa kabayo na may malaking sword at ang buong langit ay talagang, ito yung pinakamatinding warfare season, yung pagpasok ng New Year ng mga hentil. Kasi ang New Year ng totoo ng Greek, ng Jews pala, ay celebratory talaga yon dahil it's celebrating life because you're opening the doors of heaven. Pero pag New Year pala ng mga hentil, Gentiles, tayo yon yung September yung totoong New Year ng mga Hebreo. Yung New Year ng mga Gentile katulad natin ay Feast of Lights. tuwing January 1, December 31 ng gabi. So,
yung salubong nun, sabi dun sa history to, hindi nga to sa Bible eh. Si Julius Caesar, yung pinuno ng Rome, itinalaga niya, 'di ba, against siya sa mga teaching ni Christ, 'di ba? So itinalaga niya yung January 1 as bawat buwan pala may dinalagay silang Diyos-Diyosan, yung Roman God and Goddesses. Kasi sila naniniwala silang totoong being 'yon. And they are really, yun yung mga mga, kung babalikan natin, sila yung mga Nephilim gods and goddesses na nabuhay nung araw because they have powers mukha silang tao dahil syempre mixed race na sila. And then, so, those gods and goddesses, ang una niyang god na ikinabit sa month ng January ay si God Janus. Nimrod, di ba? Janus. Si Janus. Ngayon, kaya pala si Janus ang nilagay. Katulad niyan, February may God, March may God, Roman gods. At yung si Janus pala, siya yung pinaka-pinuno ng lahat ng mga gods dahil siya ay God of doorways, God of portals, God of siya yung nagtatalaga, siya sa kanya parang siya yung nag-i-influence ng marriage, everyday life, agriculture, politics, life and death, ultimo kamatayan ng tao, gusto niyang diktahan. Pati ibig sabihin, siya yung imbis na ang Lord yung mayroong sakop sa tao na ma-influence ang tao. Itong God na to yung may influence sa tao, buong mundo, dahil ang Roman calendar ang sinusunod ng buong mundo. So kinakalaban ng Lord buong mundo dahil ang daming, kaya pala, di ba sinasabi ni Lord na noong pa man si Satan ang God of this world? Kasi talagang pinamunuan niya sa lahat ng aspeto ng buhay, sa 8 pillars ng society, mula sa pagkakasal, pagkaanak, birth, death, life, lahat, agriculture, lahat, pati worship, lahat, hinandle lahat ng God Janus na to. Kaya pala pinadeclare sa akin ng Lord na our days will be the days of the Lord. Dahil ginawa niyang, kaya si Janus yung may hawak kasi mga araw niya yan eh. Ginawa niyang araw niya para nadidiktahan niya, magagabayan niya, mamanipulate niya yung buhay ng tao. Which is doon pumapasok si Lord. Umi-entra si Lord na hindi pwede. Kaya pala hindi pumapasok yung last days anointing dahil naalala nyo dati, nireveal sa akin ng Lord na yung mga tubig na kontaminado, hindi sila makapuri sa Panginoon dahil na-enslave sila dahil sa kasalanan ng tao. Hindi sila free. So, nagkaroon sila ng freedom na maka-worship ulit nung nakita natin sa news yan na nilinis yung mga estero, yung mga kanal, even yung mga yung sa Manila Bay. Nakita nyo na pati yung yung Boracay Beach na expose lahat yung mga chemical sa dagat. So lahat yan kaya pinaglilinis na ng Panginoon para ang nations, para yung nature, all creation worships the Lord. So the same with our days. Hindi rin malaya yung mga Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday natin. Nai-influensyahan tayo ng God na to, na Janus, na hindi natin nalalaman. At sabi ng Lord, hindi pa tayo tapos ng gera. Kaya yung worship natin ngayon sabi ng Lord, ang panlaban lang dyan, sabi ng Lord, worship is the new warfare. Kapag ang Diyos, binigay natin yung mataas na papuri, ayun, yun dugtong to, bakit naka-open tayo ng mga camera? Except kay Lovely talagang mahina signal. It's because it is a symbol that we are opening the portals of heaven, hindi portal ni Janus, na God ng buong 2024 hanggang so on na gusto niyang hawakan. Para ding lumalabas siyang antichrist eh. Kasi gusto niyang mahawakan sa kanyang kamay yung destiny ng mabawat tao sa lahat ng aspeto. Nagets mo Ate Jen yung halaga nito. Kaya yung worship natin, ibigay natin yung best. See to it talaga na when you close your eyes, pinipicture nyo talaga yung sarili. Imagine nyo na nasa Zion kayo, worshiping the Lord. Ako, pag nakapikit ng mata ko, nakikita ko, ini-imagine ko yung sarili kong nagsasayaw sa harapan ng Diyos natin. Kasi limitado tayo sa mga kinaupuan natin eh. Sabihin yung all-out worship, highest worship yung binibigay ko kasi yun yung warfare natin. Hindi na yun nagbabind-bind kasi si Lord din lumalaban doon sa God na to. Sabi ng Lord, ito yung kakalabanin natin tuwing nag-worship tayo through lifting up the name of the Lord. Okay? Yun lang naman. Hindi nga pwede, sabi ko sa kanya. Kasi ayaw ko sanang payagan. Kaya lang sabi, to,
Tapos, edi nakinig na ang mami. Tapos sabi niya, alam mo, sabi niya sa akin, kanina ko pa nakikita na bago ka mag-repent, pumasok na si Holy Spirit sa'yo. So, yun yan. Oo. Si Holy Spirit, ay pag pumasok sa akin si Holy Spirit, nakikita niya as a dove na sobrang nagliliwanag. Tapos, sabi niya gano'n, pagpasok sa'yo, nag-blaze ka on fire. Tapos, nag-change yung tapos nag-blaze ka on fire, nagpalit ka kagad ng damit. Tapos, nakita ko yung crown mo, may mga stones. At hindi ko na maalala kung ano mga kulay ng stone dahil yung isa kong kabilang tenga na kay Ate Rista para mag-agree. Isang tenga na kay Yin. Tapos sabi niya, alam mo mami, ang hawak mo is sword. Ate, yung isa't kalahating dipa. Isa't kalahating dipa. Or, isang dipa, pero dalawang kamay. Ganon ka ba yung nakikita niyang sword. Tapos, yung kalahati ng arm ko, ito yung hawakan. Sabi niya, yung sword mo kasi, may blaze ng fire. Yung fire na nakikita ko is, sabi niya, pag purple na yung fire ng sword, kahit sino sa atin, ibig sabihin nun, sobrang init na nun. Wow. Yun ay pinaka-intense Glory to ng God. soul. Oo. Tapos sabi niya sa akin, sa mind ko, di ba, dito sa atmosphere natin, I'm asking, Lord, I pray na maranasan ng ganito. Parang, sa atmosphere nila, Bruce, they're talking to the stage while they are in another dimension. Nangyayari sa kanila Sado yun tsaka kay Bruce Allen. Habang nandito ako, mayroong something kasi sa akin Tapos sabi ni Sayin, Mami, nakita kita na habang nagre-repent ka, nung nagpalit ka ng damit, napunta ka dun sa lugar, nauuna ka na, hindi pa nag-worship nagre-repent pa lang tayo, pero nagsasayaw na daw ako dun sa other dimension. Kasama yung sword. Nagsasayaw ako ng my sword. At ready for war. Sabi niya, ready ka for war. Yung damit mo is ready for war. Although, naka-damit ako ng dress. Now, I asked God, hindi pwedeng dito lang sa akin. Amen. Yung atmosphere na ito. Then, the Lord told me na, kung gusto nila ng atmosphere na kagaya ng sayo, ask them na humanap sila ng lugar doon sa bahay nila na kung saan meron silang portal. Like, dito sa bahay, pader lang ang meron ako. Kasi ito lang, hindi nahihigaan, walang maglalagay ng kahit na ano, walang TV, walang internet, hindi matutulugan ng kahit na sino, walang uupo dito, no? Kasi pader. This pader is sinangtified ko bago mag-pandemic. At nag-declare ako dito na this is my portal. Sabi ko, darating yung time, sabi ko na sa mga anak ko na, darating yung time na itong portal na ito mabubuksan. Amen. Dito tayo tatawid, mga anak. So, the Lord instructed me na maglagay kayo ng maliit na espasyo. Kasi pag altar, nasisilip ng enemy. Pag may bisita, tatanungin, uy, ang ganda naman ng altar mo, bati-batiin, di ba? Hindi naman tayo nagpapabilib sa tao. But, we need to have portal dito sa bahay natin, nang hindi halata. Ate Jen, na ang pintuan ng CR, pwedeng maging portal yan. Okay? So, hindi kailangan na ang portal is maganda. But make sure na yung portal na yun hindi papakinabangan ng iba. Kagaya nito, tabi ng table ko, this is my table, pero meron akong wall dito.
Tapos pinahiram sa akin ni Kuya Ian yung picture na to. Yung paint na to. Oh. So dito ko rin siya nilagay. Kasi ito yung portal ko eh. Kaya hindi ko rin siya hinanapan ng spatula. Yung Jidel, yung from left to right, ako muna. Yung left, word. Yung nasa kanan, nasa sunod, worship. Yes, Yung copy. sunod, prayer. As yung last, repentance. Okay, copy Kuya Tito Yung Ian. apat na yan. So, Ate Jen, ayaw ng Lord na sana all. Okay? Ang gusto ng Lord is, it's for you. Okay? So, kailangan, meron tayong, halimbawa, meron kang bed dyan na tinutulugan. Yung ikaw lang yung nakaka-idlip dyan. O yung tabi ng bed mo na wall. Pwede yon. Okay? Kailangan ma-outsmart natin yung enemy eh. Yung portal niya dapat hindi halata ng tao. Kung dumating yung tao, pasok ang tao, hindi nila alam. Kasi si ate, I remember, meron siyang dream na mayroong daanan yung bahay nila palabas. Tama ba ate? Hindi ko na maalala. Sorry. Hindi, parang Sa may dami ng dream nakwento ko. ako. Marami siyang dream eh, pero may dream akong naalala sa kanya. Mayroon akong daanan. May dream ako na may daanan ako palabas. So, this time kasi, Kuya Ian, alam mo, wala talaga akong pwesto dito sa bahay. Pag gusto kong mag-worship, haharap ako dito sa portal, or tatabihan ko tong portal, tapos lalagay lang ako ng isang upuan. Yun lang. Yun na yung buhay ko. Tanda mo, Didel. While you have a portal, we also have the temple. Tayo yun. Yes. Ganun, may portal, may temple. Ganun talaga. So, we need portal in order na makuha natin yung alam mo yung partnering in heaven tayo eh. Oh. So, kailangan may way lahat. So, bilang at tayo as temple, but meron pa tayong isang way. Para tayo meron Ate, naalala ko lang. Dwelling place. Yung kay Jacob. Ah. Yung kay Jacob na kahit nga stone nga lang yung hinigaan niya. Inunan niya. Nakaano siya ng portal. Yeah. Kasi yun yung naalala ko din yung sinabi ni nanay before eh. Maghanap ka talaga ng place sa ano mo. Kahit pa carpet lang yan, kahit pa ano lang yan. See? Magiging ano mo talaga, magiging portal mo. Yun yung ginawa ko din dito sa apartment. See? Kami Yan dito, yung portal namin, yung kama namin, itong lamesa na kung saan kami kumakain. Marami akong portal sa Yan ang- opisina. Meron akong portal Ito sa madami. doon. Pero kailangan Kasi, meron na tayong isa. At least, Oo. meron kang isa. Halimbawa dyan sa Oo. bahay ninyo, kahit yung kurtina na pula na yan, ate, Oo. alam mo yun? Oo. Halimbawa, yung kurtina na pula nila ate sa bintana. Diba? Sabi mo nga ate, yung place na lagi ninyong Oo, naintindihan ko. Iba yung to pray, to pray ka kahit saan. ginagamit ninyo to pray. Ate Jen, kung saan Ito ka portal lagi, ko yan. yung, Anong Ate Jen, portal ko yan? Anong portal ko? Ate Ito yung Jen, Marceleta. yan. Diba, Ate Jen, kung saan ka laging pumipwesto, Ate Jen, para mag-pray ng palihit sa bahay mo. Amen. Doon yung portal. Lovely, nagigets mo ba, Lovely? Napafollow mo kami? Sa Ate Marlene, tinutur tayo sa bahay niya. Natutuwa ako. Nakita mo to si Tata, ayan yung portal niya, yung sa may mukha niya. Oo. Kasi nandyan na lang siya palagi nagpipray eh. Diba? Mismo. Diba? Diyan nagmamaraka. Kumbaga, kailangan meron tayong meron tayong, alam niyo yun, military man of God, meron tayong mga home base. Barracks. May mga base militar tayo dito sa Earth. Barak sa So, like Jacob's ladder, di ba? Lang, stone lang. Pero, so yun. So, one of the reason, kaya ako hiniling kay Lord na, Lord, hindi pwedeng dito lang sa bahay yung manifestation. I want lahat. Na, I am desiring na si Ate Jen one time. Judel, nandito yung presence ni nanay sa tabi ko. Judel, nandito yung Judel. Ganon din si Ate Marlene. Si Ate, alam ko naman na pagdating sa discernment, she knows na eh, ramdam niya na yun.
Or, yan, si Nancy, may stable na si Nancy na portal eh. Kaya mabilis Si sa Lovely, meron na ba? Lovely? Lovely eh. Pili ka na dyan sa bahay mo. Kahit yung table na ginagalawan mo dyan for your business, na parang kung saan area. Kasi minsan, kung saan ka madalas mag-pray. Judel, may share lang ako saglit. Mabilis lang. Hindi, sa ano po, sa kwarto po. Ayan, sa kwarto. kwarto siya. Mas bet ko yon kasi hindi ako nadidistract. Pero kailangan para sanctify yung portal, make sure hindi nyo hinihigaan. Walang nakakagamit. Walang nakakahiga. Kasi importante sa Lord, yung hindi natutulugan. Ganun ba? Tell us the qualities of a portal. Yung ano kasi ate, di ba, parang sanctification at saka yung May holiness. issue ang bed. May issue ang Oo. bed. So, sensitive si Lord pagdating sa bed. Parang nagalit siya kayo ng filter. Oo. So yun yung isa pa. Ano ko yun sa spirit eh. Yun. Si ate may sasabihin niya. Yung nag-umpisa ako magbasa nito, parang nakaka-page 37 na ako eh. Okay. May nasense ako na dito sa tabi ko, doon sa kung saan ako nagla-laptop. Doon ako nakaupo. Sa likod ko lang, dito likod. Saya si Ate Risa. Yung nasense ko talaga na may napakalaking angel. Wala siyang pakpak. Parang, alam mo yung messenger angels, wala sila talagang pakpak. Naka-garment lang sila. And the warring angels, wala rin pakpak. Pero ang damit niya kasi, naka-white gown lang siya eh. Tapos hanggang balikat lang yung, yung buhok niya na kulot. Na, alam mo yung parang pambabae na kulot dito. Pero lalaki siya. Angel na angel talaga itsura niya. Tapos, habang nagbabasa ako, yung mukha niya, nakaganon ako. Nakangud-ngud din yung mukha niya sa tabi ko na parang as in. Babasa? Hindi siya nagbabasa. Actually, parang nag-agree siya na, nag-agree yung puso ko dun sa binabasa ko. Kasi struggle talagang basahin yung mga libro. Sa totoo lang eh. Ay, masyado pa naman maselan yung title, yung Seeing Behind Enemy Lines. Ito yung bagong spiritual book na binili ko. Tas meron din siyang notebook at saka ballpen na parang nagtitake note siya. Hindi ko alam kung ako tinitake note niya. I don't know, hindi ko siya tinatanong kasi busy akong, para akong ewan, di ba? Hindi ko siya masyadong pinapansin. Ibig sabihin, alam ko na nandyan lang siya, sige lang, pero ako kasi busy ako magbasa din dito. Sabi nga ni Sayin, or angels, ang mga anghel natin ngayon is nililista ko ng ginagawa natin. Pero nakita ko na rin siya na siya rin yung tumatayong. Makatakot. Yung angel na yon, Judel, hindi ko alam kung paano siya nagkasya dito. Sobrang laki niya. I think, Ganon din yung sabi ni Iday sa nakayuko bahay. na siya dito sa loob ng bahay. Tapos, I think nakita ko na rin siya maraming beses kasi siya yung guardian angel ni Hans eh. At the same time, double purpose siya eh. Kasi nakikita ko na siya dati na nakaupo dito. Parang, ngayon Nag-bless kami ngayon kasi nakikita namin kayong lahat. Oo. Tsaka yung the moment na nag-start ako nito, doon ko siya uli nakita. Kumaga parang, Wow. So there's something talaga ate, no? oo, sa atmosphere. Laba si May. Ang pagsasalitain ko ngayon, half kami ni Sam muna. Amen. Kasi merong mga, kailangan natin maintindihan yung breakthrough natin, yung exposing the lines ng enemy, manipis lang. So I pray that you would pay attention from every details na i-reveal ni Sam. Kasi sabi ko, anak, hindi lahat may hawak ng book na meron kami ni Tita Risa. So make it clear sa kanila na ma-update sila dun sa mga pin lines. Diba, Ate Jen? Manipis lang. Very attentive ngayon kasi ayaw na ni Ate Jen magpa-scam din sa enemy. Amen. And, di ba, Ate Jen? And isa pa is, how important is the fasting? Yeah. Paano ito nagkakaroon ng impact sa enemy? Oo. Okay? Judel, parang minsan meron ding deception na manipis lang tungkol sa fasting kasi may mga pastor na parang, dati ito yung mga turo sa atin, di ba, na naisalin na rin sa atin, na minsan ginagawa na rin natin. Akala natin, yung kasi hindi mo kaya mag-fasting, wag ka na lang manood ng TV, o kaya kung ano yung everyday life mo, bawasan mo na activity, more on prayer ka na lang. Pero sabi nung author ng libro na itong binabasa ko, di ba, yung parang, the fasting may kinalaman siya sa pagkain talaga. Hindi pwedeng tanggalin yung word. Like Daniel, ate, di ba? Yeah. He fast, pero ang fasted nga niya, sabi ko sa mga anak ko, he never put lotion, he never put perfume, he never put oil, sabi niya, sa body niya. And yung fasting niya is
yung halimbawa kagaya, yung bang he passed but he eat, you also eat. Pero vegetable lang. Hindi bawal siya ng karne. Hindi siya kumain ng karne. Kumain siya ng isda, okay? Oo. Pero steam, walang asin, walang kahit ano. Naggulay siya, steam, walang kahit anong season. May instruction. May instruction eh. So, may kinalaman sa Kaya, food good talaga. yung boiled egg, Oo. walang salt. Good yung nilagang saba, good yung mga nilagang mga kung ano-anong pwedeng crops, but wala talaga. Or kakain kayo ng rice, pwedeng mag-rice ate dyan ng nakapasting. Halimbawa, rice ka lang and then one boiled egg is enough. Oo. Kasi para hindi maging feasting. Yung napakasimpleng food plate. Or alam mo yung you eat rice and then meron ka lang talbos ng kamote side ate Jen. Do you get me, di ba? Walang kahit na anong salt or anything. Walang spice kumbaga. Napakasimpleng kain. Tapos kung gusto nyong mag-juice, may juice, pero hindi galing sa Tetra Pak. Fresh juice. Okay? May mga, ate depende Jen, talaga sa instruction, pero may kinalaman talaga siya sa food. Yun talaga Yeah. yung nakita ko doon. Oo. So ngayon, papasa ko kay Sam para maintindihan kasi sabi ko, anak, hindi ko rin mababasa ng ng lahat. So naghati kami ni Sam. Sabi ko so kung ang assignment ni Sam is matapos din yung book para magkaroon ng instruction ng lahat and merong exposing. Okay? Kasi medyo tayo. Kasi Hello, Sam. hello po. Hindi pa kami dinig. Okay. Ay, glory to God, hindi kami dinig sa labas. Parang nagdidiwang na ako pag hindi kami naririnig sa labas. Amen. Medyo sensitive kasi. Ate, kailangan mo siyang paspasan, anak, okay? Kasi may time, may pasok si Tito Ian din, okay? So, kailangan mo talaga siyang paspasan. Ayun. 20, so yung libro na-publish ko siya 2019. Tapos nagka-dream ako around 2018, 2017. Dinala ako ni Lord, may kasama akong angel, dinala ako ni Lord dun sa boardroom. Kasi yung book na to, sabi dito, sa pinaka-first chapter, the boardroom. So, kung totoo yung salitang boardroom ay parang wala namang danger. Pero, pagdating sa enemy's camp, yung boardroom na yon, hindi lang sila doon nagpaplano. Doon din nila dinadala yung spirit or yung soul na pinagpaplanuhan nila. Sam, pwede mo bang i-describe kung ano lang yung itsura ng boardroom para maintindihan nila? Opo. So, yung boardroom, para siyang, Sa dream mo, familiar po kayo sa King Arthur, yung table and the Sino yung may, ang movie ng King Arthur? may lamesa sila, tapos May table sila. So parang long table, ganun, parang merong conference room yan, ganyan. Parang conference More of that, room. Sam. Parang conference Okay, room. conference room, para mas madali maintindihan instead of boardroom. Okay, sige, fine. Gets. may conference room sila dun sa loob. Ngayon dun sa loob, lahat ng klase ng demon na nagpaplano kung paano atakihin ang buhay ng isang tao or nagpaplano paano Okay. atakihin ng isang bansa. Ate, Andun sila specific nag-uusap. Isang tao, ang klase ng tao na yun? Isang tao which is Christian. Yes. So, Kasi hindi nila pinaplano ang buhay ng tao na hindi involved kay So, Lord. dito sa book na to, nagtatanungan sila kung paano yung mga nasa worldly. Huwag na daw galawin kasi sa kanila na yun eh. Sa confirmation yun. Ang pinagpaplanuhan talaga nila yung mga na kay Christ na. Kasi sabi nila, if ang enemy hindi takot sa'yo, hindi ka nila guguluhin. Ang number one deception sa atin ay hindi takot sa atin yung enemy ay kaya ginugulo tayo. But the real thing is, pag takot sila, tsaka sila manggugulo. Like, wait Threatened lang. sila. So, ibig sabihin, pag may thought ka in mind na hindi ko to kaya, hindi ko kaya yung obedience na to, malalim tong instruction na to, ano yon? Enemy yun. That's So, may deception doon. deception yung agad. Kasi natatakot ang enemy na maka-breakthrough doon sa obedience.
So, ibig sabihin, natatakot yung enemy doon sa Sa obedience. obedience. Takot sila doon. O, alam niyo na, ha? So, Sumusunod. nung naginip ako last 2018, nakalagay, ang nandun sa dream ko, nagpaplano sila. Alam nila na may kasama sila sa boardroom. Kasama ko yung angel ko. Ngayon, nung kasama ko sila, habang nagpaplano sila, parang yung makita lang din ni Tita Lisa. That is your angel. Oo, ganun din. Walang pa. Tapos, ngayon, ang enemy, may iba't ibang form and figures. So, need po natin i-specify yon kasi need natin malaman kung paano sila kumikilos at kung bakit ganun sila, ano ang function nila. Dito sa book na to, nakalagay dito, si Destroyer, si D, boss siya, para siyang may leprosy. Para siyang may leprosy. Built siya to bring death and destruction. Tapos, meron tayong another spirit na tinatawag na Jazz. Si Jazz Spirit, J-A-Z-Z, siya yung nag-i-start ng lahat ng drama sa loob ng church, sa government, sa buhay ng tao. Lahat po ng uri ng drama sa demons yan. Lahat ng uri ng drama sa pagtatalo, chismis, sa demons yan lahat. Destruction po yan lahat. Kasi si Jazz, nabanggit natin kanina sa Spirit of Delilah, si Jazz, siya ang mukha. Kumbaga siya yung superstar. Siya yung nandyan sa front. Artistahin siya. lahat ng issue. Ngayon, siya ang andyan bago si Delilah. May issue siya. Lahat hindi niya pinapalampas. Ganon. So, ngayon, Yun ang manifestation niya. Ang mangyayari, ang sabi nila dito, hinihintay nila si Delilah lumabas kasi si Jazz na bubuking na eh. Remember nung binabind natin yung spirit ng whispering sa C5. Whispering C5 kasi Justin yun eh. Maliit lang siya na portion ni Jazz pero si Justin siya. Okay. Tapos ngayon, lumabas na si Delilah dahil sa nangyari sa IFP. Kasi ang sabi nila, hindi si Jezebel natalo siya eh. Dahil napatay siya. Pero si Delilah, walang nakalagay kung anong nangyari kay Delilah that time. Pero nanalo siya kay Samson, napatay niya yung prophet, namatay si Samson. Oo nga, no? Walang nakalagay sa book. Walang nakalagay kay Delilah. Siya ang isang factor kung bakit nag-fail ang isang prophet. So, dahil babae ang inaangat ni Lord in the last days, babae din yung pinapakawalan ng evil. Babae din para yung, may deception. Oo, babae din, parang may deception. And the next thing is, meron tayong tinatawag na death blow. Si death blow, hindi siya maliit na bagay. Kasi kay death blow nag-uumpisa lahat ng anxiety, depression, suicide thoughts. Sa kanya nanggagaling lahat yon. Bakit? Si death blow, deception siya. Kapag ang ginagawa ng enemy, dadalhin ka nila sa boardroom nila as a zone. Pag bit nila sa'yo dun sa boardroom nila, lahat ng curses, Dinala yung manok. Wala na manok. I-slicein mo na. Ate Marlene, pengen manok. Para ka-slice na. Narinig namin yung tinola mo. Commercial ba yung Magnolia Fried Chicken? Ate Marlene, yung manok. Nyat mo na siya. Iniyot mo muna yung manok. Wait lang. Yan, nyat. Ano bakit naka-anit ko? Ano ba yan? Wait lang. Ngayon, ang sabi po dito sa death blow, dahil deception siya, lahat ng bagay na maririnig niya na ay lahat ng manifestation na maririnig niya na ay sige magpakamatay ka na, sige wala ka ng pag-asa, sumuko ka na sa ganito. Lahat ng cycle ng ganon, ng anxiety and depression, death blow yun. And powerless po yun. Bakit? Wow! Congratulations Powerless yun. dito, Ian. Kasi Powerless yung demonyo na yan. Kasi Exposing this truth, ha? bakit death blow po siya? Kasi ang truth natin ngayon na nilabas ni Lord, walang kakayahan ng enemy pumatay. Yun. Amen. Si death siya by name, pero wala siyang power pumatay. Ang merong kakayahang pumatay, tao. Influence.
Kaya kasalanan sa Diyos ang pagpatay sa sarili. Kasi tao lang ang may kayang mag-apply in physical ng death. Kaya nagiging instrument ang katawan, ang physical ng tao sa death. Kaya nagmamanifest Kaya si nagmamanifest. Spirit. Kasi gusto niya nagmamanifest. para ma-push yung tao mo. Para ma-push yung tao. Gumip up. Oo, gumip up. Na sige, wala ka ng silbi. Na-condemn ka na eh. Andun ka na sa boardroom nila eh. Pinagplanuhan ka nila doon dahil nanalo sila sa plano nila, dadalhin ka nila doon sa boardroom nila, pagtutulungan ka nila doon. Not until kung yung boardroom na yon, ang nakakapasok lang po doon sa boardroom na yon, yung nag-prepare ng way ng God pagdating ni Christ. Amen. Specifically. Ang kadalasan, karamihan ng nakakapasok sa boardroom na yun, sila yung nag-prepare ng way ng God kasi sila yung nakakaalam ng plans ng evil. So please pray for Ate Sam Ngayon, and her future. ang sabi nila dito, pag nakapasok ang Christian sa boardroom na yun, hindi sila nakikita. Pero alam ng enemy na may nakikinig sa kanila. Aware sila na may nakakaalam ng plano nila. Aware sila doon. Pero nadidistract sila din, di ba? Nadidistract din Yes, sila. Tita. Kasi Nadidistract sila. parang alam mo yun, yung parang na-alert sila na may nakapasok. Pero hindi nila pwedeng galawin. Hindi nila pwedeng, ganun ang mangyari sa akin. Kasi kwento mga ate yung Kasi sa'yo. sa dream ko, hinihingi ako ng spirit doon eh, ng evil spirit doon eh. Nakikipag-negotiate siya sa angel ko eh. Bigay mo na yan sa akin. Akin na lang yan. Nung parang pinupwersa na nila, tsaka ako nawala dun sa dream. Kasi ang sabi sa akin ni Lord doon, sige, upo ka dyan. Pinaupo niya talaga ako dun sa table kung asan yung mga demon. Upo ka dyan, isulat mo lahat ng pinagpaplanuhan nila. But that dream, hindi pa malinaw sa akin kung anong pinaplano nila. So, nung nabasa ko yung libro na to, confirmation siya sa lahat ng andon. Kasi yung mga evil na nandiyan Kasi sa nakadescribe, yung sabi mo, mga exact evil spirit na nakadescribe dito, nakita ko na sila sa dream ko pa. lahat. Lahat Wow, sila. praise God. Glory to Hindi God. na po sila bago. So, ngayon, ang gagawin nila, ikukulong ka nila sa cycle. Akala mo lang bago yung problema mo. Pero yung problema mo, naging problema na ng pamilya mo, ng kamag-anak mo, ng kaibigan mo. Cycle lang yun. Paulit-ulit Kasi- lang. Opo, kasi walang bago galing from the enemy camp. Hindi po sila marunong mag-create. Ang lumalabas lang sa bibig nila, death. Wala silang capacity mag-create, wala silang capacity bumuhay. Sila rin ang pumapatay sa isa't isa. Ang meron lang sa kanila, death. So, whenever the spirit of death, sila yon. So, kailangan Wala- pala, pag napipil natin yung manifestation na to, na parang nawalan tayong pag-asa, o kaya there's something behind us na parang feeling natin, we're losing hope or namamatay na tayo ate. Oo. We need to bind it. Kung naramdam niyo yung death spiritually and physically, We need to rebuke it. i-rebuke niyo po. Kaya pala si nanay, nung mamamatay na siya, nire-rebuke niya rin yung spirit of death eh. Binabind niya yung spirit of death. Pero malapit pa rin. Kasi tita, walang power ang demon pumatay. So, Pero ibig yung sabihin, physical natin- si Nanay Elsa, inalaw talaga ng God Oo. na Ang umuwi. physical natin, pwedeng mag-give in. Mm. Kasi tayo lang yung may kapasidad mamili. Kumbaga, demons nang poprovoke Mama, sila. may reaction ako sa'yo. Yung battery running Sama. low. Running low. Ano po? Sige, go lang. Mamaya Kasi- na daw. Ano. Ay, ano ba yan? Anong nangyari? Nag-run low na. Hindi nabutan ka na. Ano? Sa reaction ni Sam? Ganito yun. Ako mismo, ha? Ako mismo, naranasan ko yung sinasabi ni Sam. Yung anxiety, tsaka depression, tsaka suicidal thoughts. Naamin ko. Hindi ko gusto yun. Amen. Bakit nararamdaman ko to all one time? Ito ang worst. Nagpapalinis ako ng aircon. Kumontak ako. Then all of a sudden, parang gumagawa ako ng paraan, lumabas ako. Parang my heart is rating, is pumping. I'm not thinking negative. Why am I feeling this? Why am I feel... There are once in my life, all the anxiety. Out of anxiety, minsan nagbe-burst yung suicidal thoughts for no reason at all. So sabi ko, Risa, pag-pray mo ako, parang nakaramdam ako nung gusto ko
Gusto kong gawin yung hindi ko gusto. Yung dito, Hindi ko maintindihan. I'm not in a I don't have any big problems. I'm not bankrupt. I don't have any problem. But why am I feeling this? That's why although in my own knowledge, there's a chemical imbalance that although the reason behind is to know that the enemy is targeting us para talagang patayin tayo. Dudel, baka masinit sama kasi kailangan masingit ito. 2015, nasabi ko sa inyo, noong time na may false prosperity nangyari sa inyo, sorry to say, yung kay, hindi ko sinasabi sa inyo nasa bayo ko na maganda. Hindi ko sinasabi sa inyo lahat dito na may anxiety during that time. Na nakakaramdam ako, wala naman akong problema, wala naman akong worry, pero every time may worry, every time may problem, nagmamanifest yung anxiety lalo. Diba? Bakit ka ba minsan may problema ka? May problema ka ba? Diba ganon? Ngayon, kapag may problema dumarating, kuya na may plano si Lord sa'yo, kaya tinatarget ka. Kaya nga kasi, totoo lang, so, alam sila, hindi nila ipaparamdam sa'yo yung ganyan kung hindi sila threatened. wait. Nangyari sa buhay ko, sobrang apoy ko talaga. Kahit nasa kali ako nagtatangs ako. Yung pala, parang nagkaroon na ng pinupunta na ako na alam ko may atake nangyari. Tapos meron sa school. Nasa ano tayo, nasa Puresa pa kami. Naghanda si nanay ng masarap ng pagkain. Bigla akong nagpalpitate ng malakas. Umalis ako, pumasok na ako. Iniwan ko yung pagkain. Once may anxiety ka, hindi ka makakain, hindi ka makapag-isip, gusto mo maluyo sa tao, wala ka nang gana magtrabaho, gusto mo lang mag-reset. Naramdaman ko lahat yun. At lalo akong nagpupus na mag-worship. Iyak ako ng iyak. I rather divert my anxiety into I divert the anxiety into worship. Iyak ako ng iyak. Totoo lang, parang dugo na lalabas sa mata ko eh. Kasi kuya, nakita ng enemy yung ginawa mo sa UE. Nag-umpisa yun sa UE, sabi ni Ate Risa. But, teka lang wait hindi mo yung kasalanan. Ang nangyari kasi, na-threaten sila. Nagtangs kasi siya sa UE, nagtangs siya. Na-threaten sila kasi alam nila na kapag nagtuloy-tuloy yun, magkakaroon ng buhay yung gagawin mo. Magbe-breakthrough. Natakot sila. Kaya ang gagawin nila sa'yo ngayon is, guluhin ka. Sasabihin ko sa inyo, Judel, nakaramdam talaga akong ng mas matindi yung finally, yung suicidal thoughts. Nakakaramdam talaga ako doon, siguro 3 times o talagang pag nakakita ako, nagmomotor ako biglang may nakita kong gulong ng truck. Parang mentas gusto ko maaksidente. Parang naka-comfort ako. What is going on with me? Kapag nasa accident ako, parang lalo ako naka-comfort. Nalilirebuke. Ang hirap. Tapos merong time na ang hirap. Sobrang hirap. Na feeling ni Ian parang may nang witchcraft sa kanya sa UE. Meron siyang ganung pakiramdam. Kasi, sige. Hindi nila kayang magbasa ng isip. They can't read minds. But, malalaman nila na maapoy ka kay God dahil sa temperature mo and hunger mo. Kung pag mataas yung kaya hunger alam mo. nila pag may plano ang God sa'yo dahil yung Nag-aapoy temperature mo as a Christian Tapos Kaya pala sinasabi ninyo yung target ng mga demonyo, yung mga maapoy kay Lord. Tama kayo. Yung mga Christians. Kasi hindi totoo na malakas sila kaya mahina ka. That's not. Pero grabe. The truth is malakas ka. Kaya kailangan ka nilang pahinain. Ang ginagawa nila dito sa ganyang sitwasyon, kaya nireveal sa atin ni Lord yung libro na ganito. Kasi Tita Risa, binabasa mo din tong libro na to, it means may authority kang pumasok sa boardroom. Amen. Pag nakapasok ka sa boardroom, tita, yung war, bit-bit mo lagi. Lahat ng pumapasok dito sa boardroom, sa ganong sitwasyon mo kasi tito, possible nasa boardroom ka nila nun Pag nasa boardroom hindi ko nakikita Pag nasa boardroom ka nila tito, it doesn't mean na wala kang kasama. Amen. Pag nasa boardroom ka, andyan si Tita Risa, especially ngayon, if mangyayari ulit, dahil inunlock na ni Lord to sa atin yung mystery na to Shalom. Pag andun ka, kasama mo siya,
Bit-bit ni tita yung angels. Mm. Kung saan siya magpunta, bit-bit namin yung war. Ngayon, ang gagawin ng angel, dahil sabi ni God, as it is on earth, as it is in heaven, we are one in God. Darating yung point na para tayong unite sa angel. Amen. Kumbaga, yung nangyaring transfiguration kay Jesus, hindi yun basta glory ni God. Yung Talaga? transfiguration na yun, for everyone yung transfiguration po na yun, yung buong power, yung buong universe, lahat ng kingdom naka-abide ng heaven. kay God, yung buong kingdom ng heaven, pumasok kay Christ. Sa loob. Wow. Sa loob ni Christ. And mangyayari sa atin yan. Ganon po ang mangyayari. Ngayon, Tito, if nasa ganong sitwasyon ka, may gera Wait, agad. ngayon, nakakapagsalita ako nito, nakakapag-confess ako dahil nawala. Pero pag nasa kasagsagan ako, hindi ko magsasalita. Ang hirap Paano hindi mawawala? Ang daming call a friend ni Ate Risa, Nancy. Tapos, Judel. Mapagkataas ng Judel, Ate Jen, are you there, Ate Jen? Yung mga sineshare ko sa inyong video kay... Naka-network tayo ng prayer Kaya tagumpay tayo kay Lord. Kasi, Hindi sila pwede. Sige. kasi ang nangyari Sige, Sam. dito, yung babae dito, nakakita yung author nito, nung nasa boardroom siya, yung demon, nagdala sila ng youth, 15 to 18 years old na youth, kinokondemn nila. So, sa loob ng boardroom, sinasabi nila, you're not worthy, makasalanan ka. Lahat ng hindi yun sa akin. Iba case ko Kaya mo muna pa. Iba case Tito, ko yun ang Tito, yun ang spiritual na nangyayari sa'yo. Hindi mo, possible na hindi mo siya maririnig. But the sensation na nakakaramdam ka ng takot, malapit ka sa death, ganon ang ginagawa nila Tito sa'yo. Na walang nangyayari sa kanya. Nawala naman ang problema. Oo nga. Ngayon ang nangyayari Tito, sabihan ka nila ng ganon. Ngayon, dahil hindi papayag si Lord na andun ka sa ganong posisyon Every time na may nagpe-pray, may nakakapasok sa boardroom, tapos dala ang angel, dala ang war. Merong angel na sasama sa'yo, possible angel mo siya. Siya yung guardian angel mo. Hindi siya papayag na mamatay ka. Hindi sila papayag. Ngayon, counterpart sila. Yung demon sasabihin sa'yo, makasalanan ka, ganito ka. Yung angel ang sasabihin sa'yo, hindi. Yung demon yung makasalanan, yung demon yung sinungaling. Kaya minsan sabi aalis ka dyan. ni Tito yan mo, alam mo, Judel, ganito na aramdaman ko. Hindi, kuya, victory ka na. Victory ka na. Tapos, Tama. ang Ibig mangyayari sabihin ngayon, pala na, nag-aagawan na tayo sa boardroom. Yan. Wait lang, mas meron pa siya sinasabi. Hindi na ako gagaling. Hindi, magaling ka na. magaling ka. Tita Risa na, nag-aagawan pa pala tayo ng sa boardroom. Yeah. The moment na may war, may prayer na tayong lahat doon, yung mga angel ni God na naka-assign sa buhay ni Tito Ian, sa buhay nating lahat, hindi sila papayag na ma-steal ng enemy So, ang gagawin nila, unite sila kay Tito Ian. Yun yung strength. Kasi yung yung nakita mo na yun? Paano nangyari? Yung youth kasi na yun, nung narinig nung youth na yun yung word na jewel ka ni God. Wow. Apple of the eye ka. There is something in the word jewel. Yes. Na pag sinabi mo sa taong sobrang downtrodden, sobrang lungkot, sobrang malapit na sa death, Naranasan ko lahat yung sinasabi mo, sister, Iha. biglang magkaka-strength. Pag narinig yung jewel. There is something in that word. May delivery sa word na yun na kahit angel, ginagamit yun. Tapos napupunta sa atin. Kasi nga, ang angel, lahat ng beings na nasa langit, pag ang tao kailangan ng revival, kailangan ng transfiguration, kailangan ng delivery from the enemy sa boardroom na yon or kahit saang lugar, nag-unite sila sa flesh ng tao Pumapasok pala sila sa body natin. Pumapasok sila. Hindi sila humihiwalay. Grabe. Dahil nga temple tayo, ang temple ni God, binababaan ng glory ni God, ang Ark of Covenant, binababaan ng glory ni God, binababaan ng warring angel, binababaan ng lahat ng being. Ganon tayo ngayon tayo yun ngayon So, walang imposible. So, Ate Jen. So, alam mo na ngayon ang labanan. Ha? Yan ang libro ko binabasa, Bandage Breaker. Si Marlene. Si David Hernandez. Laban ng laban. Yun. So Nancy, may tanong lang ako sa'yo. Nung narinig mo yung salitang jewel, may impact sa'yo, di ba? Nung sinabihan ka rin ni Lord ng jewel ka ni Lord.
Super. Grabe, Parang diba? within me yung May something, yung parang may- mangiyak-iyak. Oo. Actually, nung sinabi niya Jewel, parang bigla lang, wow. Oo. Bago siya mag-abroad niyan. Bago Napil ko. mag-abroad. Si Sam na sinabihan kong Jewel gumawa eh. Oo, na-feel ko yun eh. Nung sinabi niya, parang, wow. Parang naiyak ako. May delivery sa word na yun. So, ang mangyayari po ngayon, So the dahil heaven, yung buong heaven, nung nandito pala si Jesus, Andito lahat. dala niya yung Yun- buong yun heaven. yung sinasabi At yun niya, yung diba? gusto palang mangyari ni Lord sa atin. Dahil yung as it is in heaven, as it is on earth, and as it is in heaven, is Sabi ko nga eh, madala natin yung buong. Imagine mo kuya, kung bakit sila takot na takot sa'yo. Kasi madadala mo yung Madadala buong mo heaven. yung Sa'yo. Wait, alam ko na yung connect. Kung Saan bakit nakikita kanina, ko na yung nung kanina nangyari ng na? worship, di ba? Kikil sila sa'yo eh. Wait, nung kanina ng worship, di ba, nagpipray ako yung atmosphere ng heaven. Nagbinaba ako dito. Parang, kasi hindi ako pumayag na hindi natin maranasan. So, ito na yun. Actually, nabibless ako. Wait lang, Sam. Nabibless ako na ikaw na yung nakikita kong future na nagsasalita ngayon dyan. Sige, tuloy, Sam. Pag Ate Risa, baka kasi biglang lumipad tayo. Preparation na ba to? ay, preparation na po to. Okay. Kasi lahat daw po ng nakakaalam nito, lahat po nakakapasok sa boardroom, ipe-prepare nila yung way ni God. Amen. Ngayon, Tito, bakit We need to declare Bakit? Boardroom ng enemy, tama ba? Parang We conference. So, nakikita ko nangyayari. that our youth will prepare the way of the Lord. ngayon, Tito, bakit malapit sa death? Bakit physical death? Kasi wala nang bababaan yung buong heaven, yung glory ni God. Wala nang papasahan kung mamamatay ka. That's the truth. That's the truth. So, ang sarap na ng pakiramdam nila Oo, na kaya- mabawasan Oo. yung manifesting glory ng God. Maliban na lang kung martyr ka. Maliban na lang So, kung ibig martyr ka. sabihin, we as a Christian, is papayag lang tayong mamatay if we will die in a martyr situation. But, kung alam May sabihin ako sa inyo. na parang kailangan ipaglaban ng buhay. Alam, Sam, okay lang, Judel. Minsan ganitong mindset ko, pag naranasan ko na talaga yung unbearable, Judel. Sabi ko, Lord, dalhin niyo ako sa Afghanistan. Mag-preach ako hanggang sa barilin ako, diretso ko langit. Minsan ganun talaga, acts of desperation eh. Totoo, hindi ko gusto nangyayari sa akin. Teka muna ha, mga kapatid. Magsishare lang ako. Dahil kaya pumapasok sa inyo ang mga ganyan, mga deception, dahil hindi nyo bukang bibig ang magbain. Patayin ang 5 senses. Always express I plead the blood of Jesus around the property line. Yan, mawawala sa inyo yan. Palagi nyo sasabihin yan. At patayin yung 5 pandama. Pagkakaramdam kayo na may pumapasok sa inyo na deception, ibahin nyo agad. Okay, Para tatay. hindi siya magpatulod. Okay na tayo. Kasi Gets namin. dati, ganyan ako. Kahit sa bintana, tinisilip ko yan na I bind you, Satan, na hindi ka makapasok dito sa bahay. Amen, tatay. Because I plead the blood of Jesus. Amen. Tuwing matutulog ako, pag gising, I plead the blood of Jesus. Pag iihi ako, I plead the blood of Jesus. Kung 5 beses ako iihi, magbabanalangin ako ng Our Father. Iyan ang magiging standata natin. Pag nakakaranas ako ng iniisip ko na hindi na maganda, Tama yan. binabay ko agad sa Panginoon. Tama naman. Ikaw, I put my trust in you. You are worthy to be praised. And I have faith in God. Amen, tay. Yan palagi. Palagi sinasabi ko yan. Maging bukang bibig niyo ang Panginoon, ang Diyos. Tama naman. Amen, I tay. bind you, Satan. Okay na, tay. Okay, tay. Tuloy na kami ulit, Yes, tay. Sam, go. Para Okay. hindi kayo pasukan dati, pinapasukan ako niyan. Okay. Nakapagbuno nga ako ng buhay pasinanay ng demonyo. Nagsakalang kami, hulog ako sa igdaan. Pero natalo ko siya dahil nanaligaw sa Panginoon. Amen. Tay, So, tuloy. ganun din, dito, nararanasan ko rin yung aking paghihirap, pero lumalakas ako pag sinasip ko, I am not weak, I am strong, because God is me. That is in me. Amen. Paano ko nagagawa ang mag-worship ako ng tuwing umaga, madaling alas 2 hanggang alas 4:30, 2 hours and a half. Nakaupo ako. Binabayin ko lahat ng prophecy ay binibigkas ko through my
my mouth. Sinasabi ko, kung hindi nyo gagamitin ng Holy Spirit, hindi mo mabibigkas ang lahat ng tabak na pinagkaloob sa iyo. Kaya kahit yung affirmation of faith, kung hindi ka maghihingi ng wisdom sa Holy Spirit na Holy Spirit, kasing ko ang tabak nito upang magtagumpay ako sa aking laban. Sige, tayo tuloy. Nabibigkas ko yan. Tayo, okay na tayo. Tatay, Okay na. Sige, okay. Okay, Continue na salamat. tayo, continue. Agree kami sa itay, agree. O yan, okay, thank you Lord. Oo, For nag-agree giving kami. them his wisdom. Yan yun ang tabak ko na pinairal. Sabi ni Sam, hindi malulusutan si tatay. Armalite yung bibig. Okay, game. Tuloy mo, Sam. Continue, Ate Okay. Sam. So, ang last po natin is fasted ones. Yung mga nagpa-fasting. Yan yung mga ayaw ng flesh. Ito Yung mga yung- katawan natin. Ito yung dahil hindi nila kaya na utak ng tao, makikita nila i-fasted ones ka. So kanila, ang pinakamahirap guluhin at pasukin ng buhay na Kristiyano is yung nagpa-fasting. Wow! Yun ang pinakamahirap sa kanila. Pagkita nila na firm ang Kristiyano sa fasting nila, na sanctified yung Christian, ang tawag nila doon, the fasted ones. Wow! May pangalan talaga sila doon, the fasted ones. Alam talaga nila yan. Pag hindi nag-success ang demon dyan, sila na mismo yung papatay sa demon na nag-fail sa'yo. Yun ang nangyayari. Na-identify nila na, ay, nahirapan ako dito. Hindi napasok ng spirit ng death, hindi napasok ng spirit ng just, hindi napasok ng spirit of deception, yung buhay ng isang tao, kasi nakita nila nakasanctified yung flesh, hanggang flesh nakasanctified. Dahil Oo. point entry po ang flesh eh. Okay. Kasi katawan ng unang-unang Kasi yun ang nagkakasala. pinaka-monitor nila sa atin. Oo. May nag-gets ako, wait lang, Sama. Na naintindihan ko na kung bakit nung pagpasok ng bago magpalit ng taon, a month before biglang nagsabi si Lord na pagdating sa fasting, kayo magdedesisyon. Kumbaga hindi na kayo kailangang sabihan. Kasi it's a lifestyle. So pipiliin mo kung tingin mo kay Lord kung saan ka pwedeng mag-fast, kung puro tubig ka lang, kung pwedeng kanin at itlog ka lang, kung gulay ka lang. So kasi nakita ko dito na alam mo kung bakit ginanon niya. Kasi once na nagkaroon ng parang nagsabihan tayo magpa-fasting, sa totoo lang hindi siya nagagawa. Pero kapag ikaw mismo nagpersonal ka na, nagdesisyon na I have to make it a lifestyle, doon na nagkakaroon sila ng kaguluhan. Ay, hindi ko alam naka-fasting ba ngayon si sister ganito. Sino unang atakihin ko? Teka, wala akong ma-atake. Hindi ko alam kung sino naka-fasting. Diba? Kasi ang fasting is hindi maliit na bagay dahil si Jesus Christ nung nasa flesh siya, naka-fasting pa siya noon Naka-fasting 40 na siya, days, pero naka-encounter niya pa rin si Lucifer. Oo. So ngayon, dahil pinako si Christ sa cross, ang nangyari, dahil nagpa-fasting na tayo ngayon, hindi na tayo nagagalaw. Sinalo na ni Christ lahat eh. Ang ilaw. Pag naka-fasting tayo, untouchable na tayo sa kanila. Ate Jen, untouchable. Untouchable na tayo. So ibig sabihin, deception yung sasabihin sa'yo ng flesh mo na hindi ko kayang mag-fasting. Oo. Yes. Kaya po yan. Kaya. The most powerful part pala is the fasted life. Para hindi ka matouch. Tapos, dahil tapos tayo sa fasting, last one, just in case may makapasok sa inyo sa boardroom, In dreams, I pray in vision. dreams, in vision, in physical, in Si Ate Nancy, spiritual. excited mo. Parang gusto sumilip sa boardroom. Makakapunta ka rin. Makakapunta Pag tayo doon. makapasok po kayo dun sa boardroom, nangyari sa akin yung point na pinag-aagawan, tapos pinalapit sa table. Ang ginagawa ni Jesus Christ pag nasa boardroom ka, tapos nasa ganun kang sitwasyon, pag andun yung presensya niya, nafe-freeze lahat. Nafe-freeze lahat ng demon. Wala silang time, pero pati oras nila nafe-freeze, madedelay sila. Ngayon, dahil nafe-freeze sila sa So, presensya hassle ni pala God, yung pagbisita natin doon, anak. oo. Hindi, Hassle sa kanila. Oo, Istorbo hassle. pala tayo. kasi as on earth as in heaven eh. So kung asan tayo, andun si Christ. Ngayon, hindi yung angel or hindi tayo yung nakakapag-freeze.
Si Jesus talaga sa presence niya. Ngayon, dahil nafe-freeze niya, pag nakita ni Lord na gagalawin tayo ng demon inside the boardroom, or kaya nakikita niya na tapos na yung mission natin, alam na natin yung naplano ng demon, naglalaho yung mga demon. Nag-fade away sila. Nag-repeated sila. So, sa presence ng ni Lord. Kaya ganon kalaki ang death blow sa buhay natin. Kasi pag patay na tayo, hindi na sila mag-fade. Dahil nabawasan yung magkakarry ng glory ni God eh. So, hindi tayo pwedeng mamatay unless martyr tayo. At gusto Unless will ni God. Unless may deal tayo kay Lord. Para sa salvation, para sa ganito, para sa ganyan. Unless time na talaga natin. But hindi tayo pwedeng mamatay sa kamay ng enemy. Hindi tayo pwedeng mapunta sa sitwasyon na tayo mismo yung papatay sa sarili natin. May nagigets ako dito, Sam. Yan. Sandali lang. Wala akong in-order. Mahalaga yung naintindihan ko. Now I know kung bakit binabind ni nanay yung spirit of death. Kasi, ang gusto pala ng Lord, yung maging mindset ni nanay, ayaw niya na ang reason ng kinamatay niya ay COVID. Kaya binayin siya. Ngayon, naintindihan ko na kaya parang nagkaroon ng time frame doon during the time na nagpe-pray si nanay, 2 hours bago siya mamatay. Ang gusto ng Lord, na maintindihan ni nanay na kaya siya mamamatay because kailangan na siyang kunin kasi for the sake of martyrdom, in the form of sacrifice niya yung buhay niya for the sake na magamit siya ng Lord sa spiritual realm na matagal nang pinananaginipan ni nanay. Kasi yung huling dream ni nanay, naglalakbay siya tapos hindi na siya makakabalik. So, dito ko naintindihan na kailangan mo nang mabind yung spirit of death para yung mindset ni nanay malinis siya na hindi niya iisipin ang kinamatay niya ay COVID. At ang kinamatay niya ay because gusto siya ng kunin ng Lord. Naintindihan ko na kung bakit siya nag-battle 2 hours bago siya mamatay. Yun ang nakita ko. And last na po. Hindi ko sure, pero baka may makakuha pa po ng confirmation sa inyo. 2017, tita, dun ba yung parang time frame at our 2017 tama na parang ang sinasabi is tribulation na? Yes. Parang Nung gano'n. nag-year, Diba sabi sa atin pre-tribulation? nag-pre-tribulation na. Oo. Ngayon nung 2019, pinablish tong libro. Ang sinabi ng angel doon, hindi ko sure kung spiritual tribulation ba to or physical tribulation, pero sumakto siya in 7 years. Sa ngayon ang sinabi nung angel sa kanya, we've been through tribulation already. Tapos na daw. Nakalagpas na daw tayo dun sa tribulation. Papasok na tayo sa tribulation, talaga. Ano? Hindi, Tapos tita. ng araw eh. Ano? Ang sinabi ng angel sa kanya, we've been through Dumadaan na. tribulation. We've been through. Nadaan na tayo. Oo, 2019 po. So, nasa kalagitnaan na sila. 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024, 7 years na. Tayong nasa tribulation. Nasa tribulation. 7 Pero, years na. ang problema, hindi nakikita ng mga Christian Hindi na nakikita. nasa tribulation tayo ngayon. Iba pa ba yung great tribulation sa tribulation o yun na yun? Yun na yata yun eh. Hindi Great. natin, Well, ang sinabi lang kasi dito, tribulation eh. Kasi may nakasulat sa Bible, great trib... I don't know oh, Kaya yun yung parang kailangan natin tignan na timeline ngayon kasi sumakto tita eh. Yung year na nakuha natin yung revelation na papasok na tayo sa tribulation, 2017. Tapos after 7 years, 2024 na, tsaka natin nabasa to, na sinabi ng angel sa kanya na we've been through tribulation na. Kasi 7 years yun eh, di ba? Tito, 7 years na tito eh, from 2017 to 2024. so sabihin natin yung dinaanan natin is pre-tribulation. Pag Pre-tribulation. sinabing pre kasi, ibig sabihin, meron talagang totoong tribulation, pero yung pre kasi parang entrada. Papunta ka dun sa totoong Nandito tribulation. tayo sa pre-trib. Oo. Ngayon, itong natapos nating 7 years is papasok na tayo sa great. Sa great tribulation. So, yun natukoy ko.
Kasi yung tribulation na yan sa papasok, doon pa lang magkakaroon ng peace treaty sa Israel na 3 years pa. Magta 3 years pa na lalabas si Antichrist, di ba? Malamang, I think, kung 2024, ito yung pagtatapos ng pre-trib, i-introduce na talaga si Antichrist by 2025. Introduce formally, pero nagtatrabaho na siya noon pa. In the form of World Health Organization, United Nations. Kaya nagsabi si Stephanie na we have 2 years to prepare. Ate Jen, nakarinig ka ba ng feasting sa sa SB? So, meron tayong 2 years in preparation. Kasi hahawakan eh. Physically and spiritually. Oh. Yun. So, yun ang pinaghahandaan natin, Ate Marlene. So, kailangan natin mailaban dito kasama sa pinaghahandaan natin yung mga mahal natin sa buhay. At yung masanctified tayo, masanctified. Sabi ko sa anak, kailangan mo mapilit, anak, na masanctified tayo. Para pagdating ng entrada ng pag-appear ni Antichrist, kasi ano man yung nananalig ako. Ano man yung mga manifestation in the spirit na nakikita ng mga bata sa atin, mag-empower yun when the time comes ng Antichrist. At saka yung mga dreams and visions natin. Kaya Ate Jen, Ate Marlene, Lovely, Nancy, Tatay, in-encourage namin kayo before New Year to really ipaglaban na magkaroon kayo ng dreams and visions. Kung huwag niyong tigilan si Lord. Lord, hindi pwede. Kasi wala tayo dito sa ng sana all. That is a word, ano yun ang tawag mo doon, Ate? The word sana all. That is, evil? Sabi ni Ate Sam, that is evil, Mommy. The term sana all is evil. Why do you say it? Kay just daw yun. Spirit daw yun ng just. So, the Lord is preparing the maturity to fly really high. So, really high. Nakita nyo, maliliit na salita, sinisingitan talaga ng enemy, pati Christian talaga. Kaya hindi natin para mabili natin yung mga maliliit na salita. But the thing is, we are very important in prayers. Kaya ganito na lang tayo, ingatan ng Diyos, na maintindihan natin lahat ng termino ng enemy na tinatarget sa atin. So, okay ka natin sa pray. Sige, mag-pray na. Mag-pray. I never thought, Jodel, na aapoy si Sam sa book na yan. I mean, na-revive siya dun sa libro na ni-revive. Yung nangyayari sa Revelation, yung first seal, second seal, tapos first bowl, second bowl, tapos yung God's wrath, yun, nakapulob lahat ng tribulation dun, great tribulation dun. Diba, pinanggit din yung 6th seal, 7th seal, first bowl, second bowl, 10th bowl, diba, hanggang 7th bowl, nakapulob yun lahat. First trumpet, 6th trumpet, 7th trumpet, hanggang first, nakapulob yun sa loob ng great tribulation eh. Hindi binanggit kung saan, walang word na mismo tribulation starts. Saan nasa tribulation. But, huwag kayong mag-alala dyan because God is very faithful to us. Diba? When it comes to times and season. Amen. So, hindi na tayo masyadong mababother dyan. Kasi alam natin na para tayong si Noah eh. Pag time na sinabi ng Lord, sakay na sa ark, sakay na. So, wag na tayo masyadong ma-prostrate dun sa, kung nasa, tribulation ba tayo o pre-trib? Because, may time in season na, meron tayong gift sa time and season. So, malalaman natin yan in due time. Basta rapture, anytime moment na talaga. Be prepared. So, ang pre-prepare natin ngayon is, yung kung paano tayo gagamitin ng guard sa panahon ng Antichrist. Yun, nandun tayo. Kasi imposibleng walang matira ditong Kristiyano sa panahon ng Antichrist. Di ba, nang pilitan ng pugutan? Yeah. May pilitan. Kasi talagang may mag-aalay ng buhay. But, bukod dun sa merong mga tao na mawi-witness nila yung coming ni Jesus talaga.
At may mga tao din, may mga batch din na lumilipad in time ng Antichrist para magtrabaho in His kingdom. Tsaka bakit kailangan ko ng gift? Sabi ni Yin, sorry, last na lang, yung invisibility. Bakit kailangan ng ganon? No? Kasi confirmation yun sa prophecy ni Sadu na in the future, when we are plead by the blood, invisible tayo. Even yung bahay natin, it doesn't exist sa mata ng enemy. Mismong bahay mo, wala sa Google Maps. Yun. So, do not worry about tomorrow. Sabi ni Lord, no? Cast your bread in the waters. So, I give glory to God. Why? As we are the hidden army of the Lord, pribilehiyo na lang itong nakukuha natin. Amen. Na wala ang iba. Yung exposing pa lang ng darkness kay. Kasi I'm asking God, why so delay? Kasi may mga assignment task kami ni Ate Risa, pero nadidelay. And naiinip na si ate. Pero sabi ko sa kanya, kayaan mo lang ate, may due time naman ng God. Pero talagang naiinip siya. Kung pwede lang siyang lumipad. But glory to God, kasi meron palang i-expose ang Lord so that we are prepared sa encounter. Sa mga encounter na dadalhin sa amin ng God. And this encounter na mga dadalhin ng God is, we need all of you na mag-back us up in prayer sa amin, that there shall be no weapon shall forge against us shall prosper. And please, kailangan namin yung daily prayer ng bawat isa sa atin pagdating sa protection. Kasi nung may ginawa ako dito nung New Year, hindi ko pa nagagawa, sabi ko kay Ate Jen, hindi pa dumadating, may ahas na dito sa bahay. May nakalakip bang scripture. No? So, may mga pinapadala agad ng enemy. But the battle belongs to God, kaya may victory kami. May victory tayo. At hindi lang tayo na, when we agree, importante yung agree to one another, na pipilit. Sino dito na kukulitan kay ate? Oo nga pala. Ano, Judel? Sino din? Sabi ni ate, ano Judel? Kasi kausap ako ni mo. Oo nga pala. Sino dito na kukulitan kay ate pag sinasabi niya, kailangan mag-agree tayo sa bawat isa? Makulitin na good way. Fidel. Kulita kay ate. Ano ba ito si Risa? Ulit-ulit, agree. But that is very important. Yung amen nyo kasi mahalaga kasi naririnig yan ng kaaway tsaka ng Lord eh. Pala ma. Okay. So, kailangan yung agreement ng bawat isa. Kasi yun ang ebidensya ng unity natin eh. In brethren in Christ. That we are one in Christ. Amen. We are one in unity. Diba? So, alam niyo yun. Alam niyo yung parang minsan hinahanap ko yung ingay ni nanay na sumisigaw. Hindi pa natatapos magsalita amen ng amen si nanay. Diba? Hallelujah ng hallelujah si nanay. Yung parang yung hallelujah niya, bubuka yung buong pader sa C5. Kaya yung buong bahay sa C5. Alam niyo yun? Para lang mag-agree yung buong langit. No? And, huwag niyong aalisin ang joy niyo in the spirit. Amen. Paalala sa bawat isa, huwag niyong hayaang manakaw ng enemy ang katagumpayan ng kaligayahan niyo araw-araw kahit nagdumadanas tayo ng sorrow. Kailangan may saya pa rin, may joy pa rin. Amen. The joy produces patience and nagsiset free sa mga pains natin. Peace, love, joy, kindness, faithfulness. So, dapat ako yung magsasalita, but it's already 6 p.m. So, we need to pray, closing prayer. Kasi dapat ako, sabi niya sa akin kanina, Lalagyan. yung ate ko nawala. Sabi niya sa akin, may oras ako, sabi niya. So, alam ko na, si Lord na yung sumisenya sa akin. So, kaya, ito yung gusto namin maasahan na darating na sa point si Ate Jen at saka sila Lovely, si Ate Marlene. Uy, teka lang, mayroon akong Revelation. May revelation ako kay Lord, makinig kayo. Kung hindi, paluin niya mga kwet niyo. Ito yung ni Lord. Ayan, tamo si Sam nagpa-pioneer na. Listen to me ha. Hindi namin sinasarado ni Ate Risa kung ano yung mga nare-receive niyo kay Lord. Yes. It's very important to us. Dreams man yan, visions man yan. Kung magulo, so be it. Bakit?
Kasi minsan, yung magulo na yan na tinatawag kong palabok dreams or palabok vision, merong isa It's a dream. Oo. Kagaya si nanay minsan, sabi ni nanay, may panaginip ako, kaya lang yung umpisa ganito, tapos yung magulo sabi. Ang sinusundot ko lang doon, yung parang nakukuha ko. Alam niyo yun? Minsan makapal yung, alam niyo, minsan yung avocado, ang taba-taba, pero ang makapal lang, yung buto. Yung laman manipis. No? So, minsan ganun tayo. Kukunin lang natin sa dream yung very important part na alam natin kay God. Minsan kasi, hindi pinapatapos ng enemy yung dream. Kaya susugod sa dream ng enemy, guguluhin niya yung mga latter, yung mga less part, o yung mga huling parte ng dream, para hindi niyo maalala yung dream. Okay? Totally, wala akong naalala. So, yon. So, let us pray. Lovely okay ka dyan? Thank you. Del, Yan. ang sabi ng Panginoon, ang makakapasok sa karyan ng langit, ang mag-repent. Yun lang. Amen, tata. Sinasabi, lahat ng binabasa ko mula sa Matthew hanggang Revelation, lahat sinasabi ng Panginoon, go to the world and teach them to repent. Amen. Totoo yan. Yan lang ang sinasabi ng Panginoon. Siya mismo ang nagsasabi na repent. Makakapasok ka sa langit. Totoo Pero yan. kung nagbabasa ka na ng Biblia, hindi ka mag-repent, paano ka makakapunta sa langit? Pero walang ganun sa atin, Tay. Noon hindi pa ako natututo niyan, palaging hatred ang aking ginagamit dito sa bahay. Pero ngayon wala nang hatred, puro love. Okay, Pati natututo na rin si Red, si Joshua Jacob ng love. Wala nang bangayan. Pag inutos ko, susunod sila. Minsan pag hindi sumunod, umaarangkada ng aking utak, magbibaya pa, hindi kita tutulungan. Pero ngayon hindi na, inuunawa ko. Tapos, lahat ng mga gastusin dito, kahit nagtataka ako,